wala po kaming karunungan, pagkat umaasa lang kami sa iyo, pagkat alam namin kami ay ginagamit mo lamang sa iyong mga salita. At ganun po, kung kami may nagkasalanan di pa na ipagtatapat, patawarin po kami sa aming mga ginagawa. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen. Ang ating title na pamagat ay Binili na tayo ni Jesus, ng Diyos. Amen. Binili na tayo. Ibig sabihin, hindi ka na, pag-aari ka na ng Diyos. Hindi ka na pag-aari ng sarili mo. So, ang gagamitin po nating teksto ay Ephesians, Efeso 13 and 14. Sabi na rito, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin ay nakarinig ng salita ng katotohanan at magandang balita na nagdudulot sa inyo ng kaligtasan at pananampalataya at kanyang pinagkalooban, ipinangako ng Espiritu Santo bilang tatak at pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ay katibayan na nakabitan natin ang lubos ng lahat ng pangako ng Diyos at sa atin at gayon din ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. Gagamit po tayo ng tatlong bagay lang, no? Kasunduan, tanda at paunang bayan. Bago magkaroon ng kasalanan, tayo ay may kapangyarihan na. Tayo'y binigay na kay, sabi niya, dominyo, maging larawan natin at binigyan tayo ng kapamahalaan ng Diyos sa Genesis 26, no? Binigay na sa atin. Larawan tayo ng Diyos. Tayo larawan ng Diyos. Yun ang nawala sa atin, yung kapamahalaan. Kasi tatlo yun eh, yung Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yung kung laman, dito tayo, anak tayo ng unang Adan ay anak ng Diyos. Siya yung hari dito, si Adan. Yung unang Adan sa langit, yun naman hari din siya. At ang Diyos naman ay hari ng buong sangkatauhan. No? Papasok muna tayo sa covenant ng Diyos. No? Bago tayo makapasok sa Diyos, una kailangan may kasunduan tayo. Pag tinawag tayo ng Diyos, kung manliligaw ka, kailangan nakikipagtipan ka. Hindi ka naman pwedeng manliligaw kasi hindi manliligaw ka. Kailangan susuyuin mo siya at bibigyan kanya ng tipan, no? Singsing. Bago tayo makipagsando sa iyo, sasabihin sa atin at bibigyan naman tayong pangako. Pangako, bibigay ko sa iyo ang langit at lupa. No? At sa hirap at ginhawa tayo ay magkasama. No? Tapos yung tatak, yung tanda, yun ay binigay sa akin. This is the part of the covenant, yung sinatawag na certificate ng kasal. Magpipirmahan kayo. Talagang pirmahan. Sa covenant ng Diyos atin. Parang worship and offering. Bago tayo mag-worship, sinibigay natin ang meron tayong iahandog sa Diyos. At aamuin nyo ng Diyos. Yung tinatawag smoking rolling nung aamuin nyo yung samyo. Kung dun yun ang namamagitan sa atin. Yung samyo na ngayon, aamuin nyo mapangalan. Kaya tayo, pag tayo nag-worship sa Diyos, kailangan natin ay maganda. Yung personal development, papasok tayo sa kagandang asal, no? Sa buhay natin. Lahat kailangan malinis. Yung nangyari kay Joshua, bago pasukin na nila yung lupang pangako, natatalo sila, no? Tataka siya, then binigay na yung testamento sa kanila, no?
yung just tinatawag na inaring ganap na sila sa pagpasok nila sa paglabas nila sa Ehipto, nag-alay sila ng naniwala sila kay Moses at sa Diyos. Tapos ang pangalawa, yung sanctification nila, yung dugo ng hayop. No? Nagiging, sabi niya, bakit gano'n? Na meron na tayong covenant. Tapos na, bakit tayo natatalo pa? No? Yung pala, si Tiaan ay mayroong nakagawa pala ng kasalanan. Kinuha niya yung pag-aari ng kaaway niya, kinuha niya. Dinampot niya. Kaya pala sila natatalo. Pasok na sila sa loob eh. Kaya sabi ni Joshua, mag-ayuno tayo at maligo at huwag tayong sisiping sa ating asawa bago tayo pumasok. So, para hindi tayo magkasakit at maging malakas tayo. Kaya nang ginawa yun ni Joshua at nanalangin sila ay nagtagumpay na ipasok nila sa Kanaan. Nung mapasok naman nila ang Kanaan, ay doon na nang pinamahagi na niya yung kanyang lupain sa isa, binigyan ng delegation. No, pinagtrabaho na nila lahat. Nagtagumpay sila, isa-isa na lang nilang, parang isang chairman, yung kanyang mga kagawad, binigyan niya isa-isang mga trabaho isa-isa. Siya na lang ang tiga-utos, tiga-sabi. Pagdating sa paunang bayad, tayo ay nagtagumpay na. Bago balang ipapasok natin sa bagong tipan, nung mamanalangin si Jesus sa Getsemani, doon pa lang simula na natin ang tagumpay. Nakamit na natin ang tagumpay. Nung pumayag na si Jesus bilang kinsman of Redeemer, dahil sa batas ng Diyos, kailangan kamag-anak yung magbabayad ng ating kasalanan. Nasa batas po yan ng Levitico 25, 47 and 49. Kailangan ang kamag-anak mo ang magbabayad sa iyo. Kailangan malinis. Kamag-anak mo. Kung tayo ay makasalanan, hindi natin pwedeng iligtas ang sarili natin dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Wala tayong pag-asa. Kaya si Juan sa Revelation, umiiyak siya. So, kasi yung abstract title deeds, yung titulo ng lupa natin, parang titulo, na isanla. Maisanla yun. Kaya tayo naghihirap dito. Nakasanla tayo. Kailangan natin ng pangtubos. Kailangan na may tumubos tayo. Pero hindi po tayo kamag-anak ng Diyos dahil tayo gentil. Ang Israel lang po ang may karapatan. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, sinabi sa John 1:12 na ang sino man, bigyan karapatan, no? Sa pangalan po yun. Pangalan ni Jesus. Sa pangalan na po tayo bigyan ng karapatan. Hindi bilang bayan, hindi bilang bansa ng Diyos, kundi bayan ng Diyos, kamag-anak. Nandun po yung pinaka-pledge, no? Ibinigay ng Diyos sa atin para ipakita na wala tayo talaga karapatan sa Diyos, no? Ginawa. Kaya parang ownership lang yan eh, yung title. Hindi mo pag-aari, ipirmahan mo na yan sa title deeds bago bilhin ng lupa. May yung pangalan niya. Kasunduan. Pagbili mo, magda-down payment. No, ang down payment na yun ay binigay na sa atin kaya kahit anong sa totoo, ligtas na tayo. No?
Lahat tayo ng tao ligtas na, bayad na yan eh. Binayaran na lang tayo. Covenant na lang ang kulang sa atin. Sa Diyos. Pakikipag-isa na lang natin. Bayad na tayo kahit sino pa man. Kahit gaano ka kasama, bayad ka na. Ikaw na lang ang hinihintay niya. O kaya di sabi niyo, the earnest of, pagdating dito sinabi niya, ang nakarinig ng salita ng katotohanan at magandang balita nagdudulot ng kaligtasan. Yung pagdating po ng Panginoon Jesus po, ay dulot ng kaligtasan sa covenant na binigay. Inahati po yung katawan ni Jesus. At pag ang Israel po ay nagpe-prayer po yan, nag-worship, naghahandog sila ng tupa, inahati po na sa gitna. No? Tapos tatapin yung ilalagay sa yung laman loob sa baga. Ibibigay. Hatiin yun. Yung kalahati sa'yo, ang kalahati sa kanya. Ganun din sa covenant, yung sing-sing, din sa'yo, din sa kanya. May tipanan kayo. Ganun din ang Diyos. Lagi may tipo at larawan ng Biblia, lagi pag-aaral, may tipo at larawan sa buhay natin. Ang spiritual sa spiritual ay the same type. No? Binigyan na tayo ng paunang bayad ng Diyos dahil sa covenant na yun. No? Tinanggap mo siya, tatanggapin ka niya. Ako niyo po ba yung salita na yun? Yung covenant, parang isang sing-sing lang ito. Tanda ng aking pagmamahal. Bibigay sa iyo. Para ito ay covenant. Para kung sa yung Panginoon na antay lumapit sa Kanya. Naibigay na sa iyo. Pinadala niya yung banal na Espiritu sa iyo at kinuha niya yung katawan. Yung katawan ni Jesus ay pinasukan niya ng Espiritu ng Diyos. Siya yung naging katawan ng Diyos. Siya yung unang larawan ng Diyos na pinatungan niya. Sabi sa Colossus 2:9. Siya yung larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ang katawan ng Jesus ay pinasukan ng Diyos. Siya naging katawan ng Diyos. At ang Espiritu naman ni Yesu Cristo ay nasa atin. Bilang magkaroon tayo ng pagbabago, magkaroon tayo ng transform ng ating pag-iisip. Sabi niya sa Romans 1:12, Romans 12:1, no? Huwag kayo umayon sa takbo ng mundong ito, kundi baguhin niyo ang ating pag-iisip. Laging pag-iisip ang tinuturo ng Diyos kasi ang pag-iisip, dun lagi yung nature. Yung nature natin, yung kumukontrol sa katangian, character. Yung isip natin, yung character natin, yung natutunan natin, yun ang kumukontrol sa atin. Yung mag-aral tayo bilang psychology o disiplinado, nakokontrol tayo ng batas na yun. Pag sinabi ng nanay mo, dito ka lang, dahil yun ang batas eh. Kontrolado tayo, sinasabi yun, dito ka lang anak. Dahil alam niya yun eh, spirit. Ganun din ang Diyos. Ganun din po rin ang Diyos. Kahit anong gawin po natin, kinokontrol po tayo. Kinontrol po tayo ang ating isip dahil may sarili tayo pong pag-iisip. Kaya malaya po tayo. Binigyan po tayo ng katuwiran pa rin ng Diyos na pinatili po tayo ng free moral. No? Kung siya o ang mundong ito, yung laman o ako, masunod ang mundong ito o ang masunod. Napipila. Hindi kanya ginawang robot, hindi kanya kinontrol dahil hindi kanya kinokontrol. We have that free will. Kahit anong gawin mo, ayaw pa niyang control. Kasi pag sinabi niyang controlling, kinontrol ka niya, para bang batas na sundin mo kagad eh. Parang martial law. No? Ito batas ko, dapat sundin mo, ito ako. Hindi po ganun ang Diyos, pinababayaan ka pa rin. Hinihintay ka niya
nang tayo makalapit sa Kanya. No, yun ang kasunduan na binibigay sa atin ng birang tanda ng bayad na tayo. No? Ang ibig sabihin nun, security, ikaw na lang. No? Eternal security. No? Parang isang cargomento. Yung brokerage na isang, yung parang malaking tracking dyan, may selyo na po yun. Nakaselyo na siya. Kahit saan po pumunta po yun, hindi pwedeng buksan hanggang hindi ka dumadating sa destination mo. Ganun po tayo. Kaya, until the day of redemption. Okay, sabi, you are sealed. Sabi niya, until the day of redemption. Nakasealed na po tayo. Tayo na lang ang kusang magpapakawala sa sarili natin. No, kaya ingat na ingat. Si Pablo, pag nagtuturo siya, wala na ba tayo sa ilalim ng kautusan? Si Pablo, wala. Sabi niya, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Ibig sabihin, malaya na tayong gawa. No, hindi po ganun. Binigyan lang po tayo ng biyaya, may bayad. No, kaya po si Jesus ngayon, hindi pa siya hari. Siya po yung nakaupo sa throne of mercy. No? Yung throne of mercy na yun, yung kabanantipan, nandun yung dugo. Ang dugo ni Jesus, nandun pa rin siya nakatayo doon. Habang ikaw ay nagkakasala, tinitignan nyo ng Diyos. No? Titignan nyo ng Diyos. No? Hindi nyo titignan nagawa mo yung kasalanan, hindi niya titignan nyo, bayad ka na eh. Hinihintay ka lang na yung makabalik ka ulit. No, yun ang, hindi pa, huwag na natin hintayin na tumayo ulit, tumayo na siya, at kunin na ulit yung abstract title deed, so yung ownership natin, at maging siyang king na rito. Huwag natin po hintayin yun, habang wala pa po yun, may symbol po yun. Yun ang sinisimbol ng bawat panahon mo. Pagdating dumating na po ang panahon ng ikalawang halimaw, yan po ay ang Amerika. Siya na po yung last pope. No? Ang last pope na mangyayari sa Revelation 13, yan po yung last pope. Siya po yung power. Religion, power, one religion and one government. Yung po ang tanda, saka po yung ang tanda po yung mosque ng Muslim, kailangan maagaw nila. Kaya nagkakahirap po sa Middle East dahil dito doon. Kailangan doon po itatayo yung kanilang templo. Bago pumasok sa kanila ulit ang bitbiyaya. Dahil sila ay binulag ng Diyos dahil sa atin. No? Dahil sila, sa totoo, hindi naman kailangan ng Israel ng kasi ligtas na sila. Kasi sumusunod sila sa kautusan. Buong-buo ang katutusan. Kaya wala nga sila ang hayop pa hindi nakakabayad ng kasalanan kundi tao. Kailangan dugo ng tao. Kaya may batas ang Israel na yun ay ginawa pa rin ng Diyos, kamag-anak natin. Hindi naman natin kamag-anak si Jesus. Ano yun? No? Doon papasok ang problem. Kailangan maging kapangalan mo si Jesus para kinasal ka. Nung ikaw ay dalaga, ang pangalan mo ay pagkadalaga. Nung naging asawa ka na, ay kapangalan ka na. Jesus. Kaya sabi, binili na tayo. Pag-aari na tayo ng Diyos. Kaya wala ka ng karapatan sa sarili mo. Kasi bili ka na eh. Bayad ka na. Kung gusto nga ng Diyos, ano gawin sa'yo? Patayin ko na kaya to. Lagyan ko to ng karamdaman. Bigyan ko kayo ng sakit. Guling ko buhay mo. Pinahintulutan niya tuloy si Lucifer. No, sabi sa Ephesians 6:12, ang kalaban natin, yung spiritong anin nasa taas. Binibigyan niya ng pagkakataon na makapasok tayo dun. Kaya pag tayo hindi nag-worship sa Diyos, ay tabad na to eh.
tamad na doon magsimba. Doon siya nagkakaroon ng pahintulot. Wala ka ng pagkain sa spiritual na katawan. Kaya sabi niya, huwag nating pabayaan ang pagtitipon. Yun ang binibigyan na tayo. Binigyan na po tayo ng pledge, unang bayad. Bilang covenant ng Diyos sa atin. Yung spirito niya ay nasa atin na. Yung nature of God, nasa iyo na. Yun na lang ang pag-aaralan natin paano tayo magtimpi. Huwag magalit. Parang sabi niya, bago ka manalangin, batiin mo muna yung kaaway mo. No, hindi mo mababati kung saan ka. Laki ng utang sa akin. Bakit ko babati? Parang ako pa ngayon. Yun, nagkakaroon tayo ng hatred. Yan gusto nang tanggalin natin ang Diyos. Kasi una, ang hinihintay natin man yung lupang pangako na bababa dito sa mundo ulit. Yung langit na bababa dito, yung kaharian ay bababa dito. Yun ang ating hinihintay. Doon pagpasok tayo. Bago before the rapture, yung millennium. Millennium naman yung tinatawag na Eden. No, yung Eden, yun ang millennium na hindi nyo nakamit. Hindi natin nagkaroon ng experience. Eden yun, yung millennium. Yung millennium, yung pinaglagyan ni Adan at Eva at pinalayas ulit. Yun po yung Eden. Yun po yung millennium. Kaya nagkaroon tayo ng 1,000 years to millennium. Bago magkaroon ng Armageddon, ikatlong digmaan, habang tayo nasa taas na, ang Israel naman nandito naghihirap. No, tayo ay nagsasaya sa taas ang Israel. Pinapatay dito. Kasi yun ang COVID nila, patayin. Ang kanilang salvation, mamatay sila. No, kasi pinatay nila si Jesus bilang Mesayas. Nung pinapili sa kanila ni Pilato, si Barrabas at si Jesus, ang pinili nila si Barrabas. Tapos sabi na pinaka-high na escriba, yamo ang anak namin, magbayad ang dugo niya. Yun ang ka-salvation nila. No? Tayo hindi. Ang salvation na accept that Jesus Christ is the personal Savior. Yun lang, napakadali. Simple lang, no? Kasi bayad na tayo. Kaya wala na tayong gagawin kundi worship. Makipagsalamawa na lang. Yung kakanin natin, wala na po problema dito. Kaya yung kung magkakasakit man po tayo, bayad na po yun eh. No? Yung 53 ng Isaiah 5, sabi niya, dahil sa aking mga sugat, palo, naging nawal siya kumamit ng ating kasalanan. Dahil sa ating kanyang dapat sa atin ng parusa para magkaroon tayo ng inangkin niya para magkaroon tayo ng kapayapaan. Kung tayo may sakit, sa sugat at latte niya, sa sugat ay sa latte, sa sugat niya parang magaling naman tayo. You are the healed. Nasa atin na po lahat yun yung sinabing the earnest of the inheritance. Nung nawala kay Adam, nasa iyo na ngayon na yun. Ipa-practice mo na lang. Hindi natin may practice kasi nandito tayo sa worldly. Hindi natin ma-practice ngayon dahil nasa worldly tayo. Para bang kulang ako ng pambili ng bigas. Kulang ako ng pambayad sa pero sinabi niya, unahin niyo muna ako, sabi niya. Seek me. Ibibigay ko sa niya
Lumapit kayo sa akin na nabibigatan. Pagagaanin ko. Kung gusto lang ng Diyos, lumapit. Sabihin lang natin sa Diyos. Pag hindi sa araw na yun, bigyan ka ng Diyos ng hindi mo kasi Diyos pag sandali magkaroon kagad tayo ng regalo. Doon na po tayo pinagaling po ang ibig sabihin ng pledge. Yung pledge of down payment. Binigay na po sa atin ng down payment. Kaya, you are free. Malaya na po tayo sa lahat ng bagay. Yun lang po. Salamat. Okay, so salamat sa salita ng Diyos. Napagpala po ba tayo sa salita ng Panginoon? Amen. So, purihin ang ating Diyos at tayo po ay Kasi may dudugto na ako. ilang minuto lang kasi wala na tayong time ha. Sige. Dudugto ako dito kay Pastor. Kasi maaaring magtanong tagapakinig na dahil sa latay ng Panginoon sa kanyang mga sugat, sabi ng Isaiah, tayo'y gumaling. Diba? Dahil sa kanyang latay at sugat, tayo'y gumaling sa ating karamdaman. Maaaring magtanong sa atin, ba't nagkakasakit pa ako? Dapat hinawin natin ito eh. Okay, hindi ko kasi tinapos kanina kasi yun ang huli. No, sabi niya kasi is God is an object of worship kasi meron talagang katangian ng Diyos. Attribute niya, ipakita niya. Hindi tatawagin siyang God kung walang magwo-worship. Hindi rin siyang tatawagin tagapagligtas kung walang magkakasala. Hindi rin siya tatawagin Healer. tagapagpapagaling kung walang magkakasakit. Ibinigay sa atin. Ang gusto lang natin, lumapit lang. Diba? Yun ang gusto, yun si pinaka-last na body. Kasi yun na yun ang object. Kaya tinapos ko na, binigay ko ng question mark para mag-isip. Kasi lahat nandun eh. Okay. Sige, ay dadagdag. Kasi ko, Pastor. Sa akin kasi pangunawa ko doon, pinagaling tayo ng Panginoon. Hindi physical ha. Yung ating bagong pagkatao, yung kaluluwa natin. Pinagaling tayo ng Panginoon. Kasi ang physical natin, bakit? Nasa Panginoon tayo nagkakasakit tayo. Kasi makasalanan to eh. Ito ang makasalanan. Pag tayo'y pumanaw, kukunin tayo ng Panginoon, ibabalik ito kung saan, anong material ang kinuha ng Diyos. Babalikan doon. At yung kaluluwa na pinagaling ng Panginoon sa kanyang latay, ito yung makakasama ng Panginoon. Yun po ang tama. Sa kanya. Salamat po, Pastor Manny. Pastor, ganito yun yun. Lahat, abang nabubuhay tayo sa mundo nito, Ito na. lahat tayo nagkasali, Wow. lahat ng ano eh. Nakakasakit Nasa tayo. Roma eh. Pero, bilang anak ng Diyos, yung sabi niya, tinubos na tayo, di ba? Ang tanong niya, Dan, bakit nagkakasakit pa tayo? Ang Diyos lang nakakaalam. Amen. Kasi Pero makasalanan mas po better. naman natin. Lumapit tayo sa Kanya, nag-aantay siya eh. Parang ang nanay natin siya. Di ba ang nanay natin, pag di tayo lumalapit, nag-iisip siya ng, bakit kaya hindi ako naiintindihan ng anak ko? Parang nagsiselos din siya. Kaya ang Panginoon, kung minsan parang, ewan ko lang ha, magkamay. Parang pinaintulutan din na minsan. Minsan ang tao kasi matigas ang ulo. Kung di pa sa kukurutin, hindi niya maalala. Amen. Kasi pag ginanong ka, maalala mo. Yung aking ano sa sarili ko. Pero, masalamat pa rin tayo sa Diyos dahil. Dahil nandito tayo sa karagdagan ng kaalaman. Tama po naman po yun. Kaya Kasi alam mo ba, kaya nangyayari tayo may sakit? Para wala tayong may pagmalaki sa Panginoon. Kung di kumapit tayo sa Kanya. Kumapit tayo sa Kanya. At yan ay sign na pwede kang mamatay at pwede kang mabuhay. Meron kasi tayo, meron tayo talaga eh. Pero ang Diyos talaga gumagawa eh. Kumikilos talaga, basta ikaw kung yung sabi ko, tumawag ka. Dali na natin sa magulang natin. Di ba, nandito ka sa Manila, yung nanay mo sa Bisaya. Hindi mo maalala, Nay, kumusta ka na dyan, Nay? Siyempre, nasasaktan eh, nanay din yun eh. Parang ganito rin tayo sa Panginoon. Di ba, ikaw tulad ng nanay mo, tigas ang ulo mo. Hindi ka sumunod. O di ka doon, di ka doon. Pero pag ikaw sumunod, ano na? Puro pagpapala bibigay siya ni Lord. Oo ha? Totoo yan. Tapos na Dahil yun. yung consequence. At least na ano natin ang Panginoon eh, nakabig tayo. Salita ng Diyos maalaga. Amen. No? So, purihin ng Diyos. Tao talaga ngayon na ano talaga mga sa Panginoon na puro na lang ang iniisip nila, puro pera, pampapera.
Parang kinakalimutan nila talaga. Tama yun. Yan ang dahilan kung bakit kayo nagkakaroon tayo ng sakit, nagkakaroon tayo ng karamdaman. Dahil nga kung minsan nakakalimutan na natin ang Diyos. Ngayon, kapag nagkakasakit ka na, saka mo na lang nakakatawag sa Diyos. Lord, Doon mo siya no? tatawagin. Ito yung mga nakakulong. Kasi, Di ba, Pas? Oo. Mga nakakulong lahat ng Diyos, lahat ng ano, nangangako sila. Ganito. Pag nakalabas na, ewan ko na. bumabalik sa dati. Kasi nga, malaya na naman sila. Yan, no? So, yun ang mga dahilan para wag lang natin makalimutan ng Diyos. Amen. Kung bakit minsan pinagpapala tayo, minsan hindi. Kasi nga, pag pinagpala ka na, nakakalimutan mo na ang Diyos. Pero kailangan, mawalan ka Magpatuloy muna. tayo sa Panginoon. Yan. Magpapalaw, meron, wala. Yes. Huwag Magpapala. tayo bibitaw. Hindi mo naman pipiliin. Yan. Kasi, Pupunin mo siya. itinuturo sa atin ng Diyos na hindi talaga tayo taga rito sa mundong ito. Ano lang tayo dito, stranger. Stranger lang tayo. Dayuhan lang. Hero lang. No? May kontrata lang tayong binubuno, pero hindi natin alam kung kailan. May hangganan tayo lang. May hangganan tayo. Yan, so purihin ng Diyos, tayo umawit sa Panginoon. Awitin pa natin, ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang aking kalakasan. Kagalakanan kong hirap. Dumating man ako walang makapag-iwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Lululog kami sa panan mo at sasamba sa'yo. O Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw ang Diyos, kagalakan ko. Ano ko pang ating chairman sa panguling panalangin? Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa gabing ito, sa lahat ng aming napag-aralan, Panginoon, sa tunay na isang panibagong, tunay na ang inyong salita ay may apply po namin sa buhay namin. Salamat po sa mga salita mo na inayag mo po sa gabing ito. Salamat po, Ama, na napakalaga, Panginoon, na meron kami ugnayan sa iyo, Diyos. Salamat po, Panginoon, na sana po, Panginoon, ang gawain na ito. Patuloy po, Panginoon, Yes. pagpalay mo po ang gawain na ito, Lord. Maraming kaluluwa ang makarinig ang iyong salita, Panginoon. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin sa gabi ito, Panginoon. Thank you, Jesus. Amen. Bishop po, tapos na po ang ating Bible study. Salamat po. Napakabuti ng Diyos. Anong ano natin? At ano yung ano pala ito?